What is this for? Mama, I'm so cook! Hello mga Mima, so nababasa nyo po yung caption, eat healthy and die healthy. So yan po yung caption ko dito sa video ko ngayon kasi napapaisip ako doon sa kaibigan ni Mister na namatay sa Bali, Indonesia. Nakakasama po namin siya minsan pag pumupunta kami sa ibang beach para mag-surfing. So surfing buddy po sila ni Mister. Bali, Japanese din po siya. So, alam nyo ba mga Mima, namatay siya nang nagsisurfing siya. So, opo, namatay siya sa dagat, sabi heart attack. So, may edad na rin po siya dahil nakikita nyo naman, di ba, may edad na si Mr. So, yung mga kaibigan niya ay may edad na rin. So, yung pagkamatay niya po, yun yung meaning sa akin ng eat healthy, die healthy. So, biglaan. Kumbaga po, hindi siya nahirapan at wala siyang pinahirapan. So, ganun din po yung gusto ko sa sarili ko kung halimbawa man na kunin tayo ni Lord kaagad, di ba? Kaya yun mga Mima, eat healthy and die healthy. So, dito na po ako magpo-focus sa aking ginagawa at pang-Halloween ang aking pinagsasabi ngayon. Pero seryoso po ako mga Mima. At eto na nga mga Mima, ngayong araw nag-emergency shopping kami ni Mister. Bali 10 minutes lang ako sa loob ng shopping mall. Nagmamadali ako kasi aalis sila po, dadalhin niya yung mga bata sa skate park. So namili lang po ako ng mga gulay na gagamitin ko ngayong araw kasi mahal ang mga gulay sa supermarket at yung vegetable store na pinuntahan namin ay sarado. So hindi ko po alam kung bakit sarado sila ngayong araw. So ito na po yung chicken breast na minarinate ko kahapon sa mga nakapanood ng video na in-upload ko kagabi. So cut lang po natin yan na para tayong naghihiwa ng ham. Napakasarap niyan mga Mima, mas masarap pa sa ham sa bacon. Basta lasa siyang lechon talaga. Mas masarap pa nga sa lechong manok. Tapos ito, nagpakulo lang ako ng mushroom at saka white onion. Ito yung ilalagay ko sa miso soup. So yan lang po. Napakasarap ng mushroom sa miso soup. Tapos mamaya pag naluto siya, pag malambot na, last kong ilalagay yung potato kasi mabilis siyang lumambot, 'di ba? So kapag matagal ko siyang pinakuluan, baka madudurog siya kasi iba po yung potato ng Japan. Kapag na-overcook, para siyang buhangin, nadudurog. Tapos ito naman mga Mima, kahapon din ito. So para po siyang longganisa, skinless longganisa. Tinimplahan ko siya ng pang longganisa. Parang nakamarinate din siya kasi nga overnight siya. Sobrang malasa mga Mima, ang sarap. Nilagyan ko siya ng napakaraming fresh garlic. Tapos dito sa bean sprout, ganun lang ulit. Sesame oil naman yung nilagay ko ngayon. Blanch ko lang siya ng 45 seconds tapos pinigaan ko para hindi magtubig. Dito naman sa aking skinless longganisa, ganyan lang ang binilog ko lang siya. Hindi na ako naglagay ng oil kasi alam kong magmamantika siya. So mainit lang na apoy, tapos tinakpan ko siya. Mga 20 minutes ko siyang niluto. Tapos doon sa radish, nagbawas lang ako ng konti para sa ating carrot at onion tempura na paborito namin. So yung radish po ay para yan sa sauce. At nakita ko itong green onion na malapit nang masira, kaya hiniwa ko na rin siya ng maliliit at inihalo ko sa ating onion tempura. Sa mga new followers ko po na hindi pa to alam, maraming beses ko na po na-post ito. Kaya lang ibang style nito ngayon. Lagyan niyo siya ng cornstarch at saka itlog. So wala pong tubig. Cornstarch lang at isang itlog ang nilagay ko. So dahil meron kaming pang tempura sauce, timplahan nyo na lang po ng chicken powder, tsaka garlic powder o magic sarap. Okay na po yan, wala na kayong ibang ilalagay kundi magic sarap lang.
Tapos ito, kumuha ako ng basil leaf sa aking garden na ilalagay ko sa aking salad, toge salad. So yung hugas bigas po ang ipinandidilig ko dito, hindi ko itinatapon yung pinaghugasan ko ng bigas. Kasi mahal po ang basil leaf dito kaya lagi akong nagtatanim nito. Namatay na yung 2 years old basil leaf ko nitong ilang buwan lang nakaraan. Kaya ayan, buti na lang yung mga seeds niya tumubo. Sa mga mima, itry nyo pong lagyan ng basil leaf o kaya mint, napakasarap. At pagkatapos nga mga mima ay isinunod ko na itong tempura. So ito na yung pinakalas na niluto ko kasi masarap ito kapag mainit at parating na rin ang aking mag-aama galing sa skate park. So ganyan lang po, mga 3 minutes lang. Wag nyo pong ilalampas ng 3 minutes dahil ma-overcook at kapag na-overcook ay malambot at maghihiwa-hiwala yung ating mga onion at carrots. So ayan lang mga mima, 3 minutes lang yan, luto na yung ating carrots sa loob ng 3 minutes. O diba, napaka ganda ng kulay at napaka crunchy niyan mga mima. Kaya isa yan sa ating ipinagmamalaking recipe na marami nang nakasubok at talaga namang nagustuhan din nila. So yun mga mima, tapos na ako magluto. Eto na siya. At ngayon naman ay magpi-plating na ako dahil parating na sila. O diba mga mima, super tipid po ito. Ang ating tempura, isang carrot at onion lang, isang egg. Tapos yung toge salad natin, ayun lang siya, blanch lang with sesame oil. Tapos itong aking chicken breast na kagabi pa marinated. So kung bibilhin nyo po yun, siguro hindi aabutin ng 200 pesos kung meron kayong mga spices na kagaya ng nagamit ko. So yun mga mima, imbak-imbak, ipon-ipon ng mga spices. Wag kalimutan nyo na muna yung inyong mga dilata. Spices ipon challenge tayo. Wag na munang bumili ng mga instant noodles. Spices ang unahin mga mima. Promise, napakalaking tipid sa pagkain kapag marami tayong spices. So ayun mga mima, nakapag handa na ang inyong lingkod. Hinihintay ko na lang yung aking mga anak, on the way na sila. Tapos ito, pagkain namin to ni Mister. So saktong-sakto lang po yung mga naluto ko ngayong gabi. What is this for? Mom, I'm so cooked! Yummy, yummy. Yummy, yummy. So good, Mama! You can put it with ice. I can't just stop You it. can put it with ice. Okay. Smile. Mama?